Kain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan
Dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling ng mga opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andun na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Silos dito na sa Yung Millennial Online TV. Millennial Online TV, ulat na maasahan, news and updates, sandigan ng katarungan sa pangunguna ni Roque Lopez, tapat na paglilingkod, public service. Oras alas 7 o alas 8:08 ng gabi, oras sa buong Kapuluan. Lopez, tiwala ang Sa inyo po ang programang Tropa, Wednesday edition, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez pa rin ang inyong magiging kasama, mga kaibigan, mga katropa, mga kabarangay. Siyempre dito sa News Online TV sa Bagong Milenyo, Millennial Online TV News and Updates. At kasama natin sa technical side si Mr. J, na ngayon ay puspusan ng kanyang ginagawang pag-aaral para maging isang IT o Information Technology, no? At yun po ang kanyang course. Kaya magandang gabi sa iyo, Mr. J. At pagbutihin mo para bukas makalawa, ikaw na boss ko, ha? Mr. J, ayun. At unang-una ko nakita sa ating monitor, walang iba kundi ang ating kasama si Kuya Jun Francisco. Kasama natin sa Gun Safety Advocates of the Philippines o GSAP ng Italy. Ayan. At ganyan din si Julius Miguel Saludes, ang ating GSAP dyan naman po sa Hong Kong. news and update, lagi Ayan, dyan po sila nakabase, no? Dyan po sila nagtatrabaho. Siyempre, para sa pamilya. katotohanan ng wait ang At si Sister Ching Constantino ng lokal ng Nabal, dyan sa Malabon, sa Barangay Bayan-Bayanan. basta matiti. Ayun, si Kuya Julius Miguel Saludes, sabi niya magandang gabi Kuya Rosel, mabuhay ang Millennial Online TV News and Updates. Millennial Online. Ayan, yung mga kasama natin sa GSAP, mag-subscribe kayo at i-share nyo yung ating YouTube channel. No? Para naman kahit paano, kapag kagumanda, para sa atin din naman po yun, no? Ayos na. Ang dami natin, ilan lang ang nakasubscribe noon lang nag-meet and greet tayo, nasa kulang 200. Pero ilan lang nagsasubscribe, di ba? Guys sa all. Yun naman kung gusto nyo lang naman, wala namang pilitan. Mata sa kanyang Sa akin lang, baka lang gusto nyo. pula-ulo hanggang pa. Bueno mga kaibigan, at magandang gabi, kagabi ho, pasensya na kayo, medyo nagkaroon po ng technical problem dahil po bigla pong nag-brown out, yung ating generator hindi na ikasa ng ating si Mr. J. Walang pinipig. Kaya medyo ginawa na ituloy. Bagay, okay na naman yung naitunghay natin, yung pong ginawang first meet and greet ng GSAP dyan po sa SMX sa MOA Arena. Konektado ang lahat sa At nakita naman doon talaga naman nakita yung show of force, no, ng ating mga kasama sa GSAP. Meron pang pumunta galing pa ng Bacolod, galing pa ng Mindanao, sila Dr. Liz Miso, no, alay sa bayan. ng Mindanao, at saka yung isa nating kasama sa Bacolod, nakalimutan ko pangalan. Roque Lopez, Yun, sabi ni Ma'am Ching, Sister Ching, malamig na gabi pa sa ating lahat. Yan, malamig na gabi raw. ang bansa. Ayan, at nako, ngayon malamig, pero ano ba ang nangyayari? Pero sa Senado, mainit pa rin ang mga tagpo, no? Dahil po mamaya, yan ang ating itutunghay dyan po sa ating programa ngayong araw na ito. Part 1 po ito. At magandang gabi rin kay Boss Manding Tablante ng Santa Maria, Bulacan. Ayan ay mga taga Santa Maria, baka kayo po kung kailan nyo magpagawa ng mga stainless gate, grills,
mga fans, no, bakod, kontakin nyo lang po si Boss Manding Tamlante. Dong digital. Abay talaga makikita nyo po yung kanya mga gawa. No? Minsan, hihingi ako ng mga photos sa kanya para makita nyo, ilalabas natin dito sa Millennial Online TV. Sa gitna. At kung kukontakin nyo naman, pwede kayo makipag-ugnay dito rin sa Millennial Online TV at ibibigay ko po yung kanyang contact number. Ng balik. At magandang gabi rin kay Ma'am Elvira Sibilyan ng buklod ng solong magulang ng Malabon City. Well, Ayan si Ma'am LB. first grade, iwas sa mali. Sumama po yan noon sa SONA, no? Ni Pangulong BBM. Inabaga pagpanig. Nagawi rin ako doon kaso hindi ko sila nakita. Wala, sayang. Di bale? Bawat sentimo ng oras sulit. Oo, at yun, alam naman natin, siyempre merong pro, merong anti, no? So, gano'n naman talaga senaryo kapag ganyang mga SONA ng Pangulo. Isang alay sa Okay siya mga kaibigan, at bukod dyan, ayun na, ngayon nga itutungay natin sa inyo yung part 1 ng sinasagawa pa ring impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. ay sa tamang Kung mapapanood nyo mga kaibigan, dahil parang ngayon ang iano natin, yung recorded natin earlier na si NBI Director Melvin Matibag, bahala na kayo magbigay na inyong opinion. bawat isang Kasi doon sa senaryo, parang nasosoplak siya ng defense panel. kasahan. Okay sa mga kaibigan, at huwag na natin patagalin dahil mahaba-haba din ho itong part 1 para kayo na ho ang balang humusga, no? Kayo na magbigay ng inyong opinion at pwede tayo mag-chat sa ating live chat box para maiparating natin sa kinayukulan yun. Madaming tao po sir sa SONA, oo. Iyal sa bahay. Siyempre, ganyan naman pagka SONA ng Pangulo, no? Talaga, nga lang soka sa mga lokal, ano? Katulad yan, nagsoka si Mayor Jeannie Sandoval, di ba? So, marami rin umatin. So, ganun talaga. Dahil siyempre, yan ay pag-uulat to sa taong bayan, no? Kailangan maalaman ng taong bayan yung mga nagawa o gagawin pa ng ating namumuno. Well, sana, yung mga sinasabi o sasabihin, totoo, di ba? At magandang gabi rin kay Kuya Ray De La Ria ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. Magandang gabi siya Kuya Ray ng grupong pensionados, no, sa Tugatog Malabon. Kaya to si Kuya Ray mahilig tong makinig, no, magmasid sa mga ganyang senaryo, mga istorya no, katulad itong impeachment. At hindi Baka mamaya mag-comment siya o di maparating natin sa kinaukulan. Sa mga kaibigan, panoorin po natin. For the arrival of the Senate President, the presiding officer of the impeachment court, and the senator judges. Okay. The Sergeant at Arms is directed to make a proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. The impeachment trial of
The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. Please rise for a minute of silent prayer. Amen. The clerk of court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian. With 17 senators present, the chair declares the presence of quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal of July 21, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances. Good afternoon, Your Honors. Respectfully appearing for the prosecution. We are ready, Your Honor. Thank you. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the defense. The status of the trial is that we will be proceeding or continuing rather with the cross-examination of the counsel for respondent. Clerk of court is directed to kindly get the witness and have him situate himself before the witness stand for the cross of the counsel for respondent. So ordered. Good afternoon, Director Matibag. You shall continue with your testimony, specifically the cross-examination of counsel for respondent, and shall be testifying under the same oath yesterday. Do you understand that, sir? Yes, Your Honor. Thank you, sir. Good afternoon, and counsel for respondent may proceed when you're ready, sir. Your Honor, considering the interpellations yesterday by the senator judges and to give time also for more interpellations today, if any, we'll just go over several cross points, Your Honor. You may proceed, sir. And as instructed by the chair yesterday, the interjections and interventions of senator judges shall be after the cross, redirect, and recross, if any. You may proceed, sir. Good afternoon again, Director Matibag. Good afternoon, sir. Director Matibag, in relation to Article 4 of this Articles of Impeachment, you were likewise subpoenaed by the House Committee on Justice to attend its mini-trial, correct? Yes, sir. Was it a subpoena? Objection, Your Honor. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Was it a subpoena ad testificandum or duces tecum or both? I recall that this is a subpoena duces tecum in ad testificandum. And you appeared on various dates, but you appeared on April 29, 2026, correct? April 29, yes, sir. All right. Now, you issued Administrative Order number 11 on April 16, 2026, correct? Yes, sir. So, AO 11 was issued only 13 days prior your appearance before the mini-trial. So April 16, 29, that's about it, 13 or 12 days, sir. All right. And this was one of the documents that you submitted by virtue... Your Honor.
I have no question, Your Honor. Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial, it is a clarificatory hearing. Your Honor, just a short rejoinder. Isn't You it, may proceed, counsel. with all due respect, isn't it Representative Luis who termed such proceeding as mini trial? We just want to inquire of Representative Your- May I respond, Your Honor? The lead prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel? The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini trial. It is a clarificatory hearing consistent to the House rules on impeachment and even consistent to the provisions of Article 11 of the Constitution. The continuing objection of counsel, lead prosecutor, is duly noted in regard to the line and words used by counsel for respondent. Counsel for respondent may proceed. All right. Going back, this was one of the documents that you submitted by virtue of the subpoena duces tecum, correct? AO number 11. Yes. In fact, AO number 11 was first mentioned in public during that April 29, 2026 hearing, correct? In that hearing, yes, but I cannot recall if what's been made public before. All right. But you mentioned it in that hearing. I think it was mentioned, All right. yes, sir. Now, AO 11 pertains to the creation of a special task force. Is it not? Yes, sir. All right. And according to the whereas clause, and I will read it and I'll quote it. It says, threats to the life of the president constitute a grave offense with far-reaching implications on national stability, public safety, and the continuity of government. Do you confirm this? Your Honor, Sir, may may I we- request for a copy of Yes, the please. document so that I can examine it? Very well. Thank May you. I ask my co-counsel, Your Honor, to provide Director Assisting Matibag counsel with a- for respondent may approach. Likewise, assisting counsel for the prosecutor may approach the witness. Yes, sir. All right. My question is this. Are threats to the life of the Vice President constitute a grave offense with far-reaching implications on national stability, public safety, and the continuity of government? Your Honor, objection, please. What's What is the Your ground for Honor? the objection? The question of the defense is speculative. Overruled. Witness may answer. The threat to the president and all other high government officials like the Senate President, the Chief Justice, the Speaker of the House, or any other officers is a threat to the national security and threat to public safety. All right. Very well. Now, did you create a special task force to investigate on the threats to the life of VP Sara? There was none to my recollection. So, let us recall the interview of Dempsey Reyes of the Philippine Daily Inquirer. This is part, Your Honor, of Annex G9 of the Articles of Impeachment. And please direct your attention to paragraph 13 of the minutes of the meeting and allow me to read. Number 13, are you aware of the threats? Your Honor, please, may we confront the witness with the document? Very well, Your Honor. We will provide the Assisting- hard copy and we will display also or flash on the screen a soft copy of such document. Assisting counsel for both parties may approach the bench and confront the witness with a copy of the document that the counsel for the respondent is referring to. Kindly proceed, counsel. All right. It says, paragraph 13, or question and answer number 13. Are you aware of the threats? Answer. May press con kasi earlier than that, sabi niya lang, gusto daw siyang patayin daw, according to her ni speaker. That was during a press conference the day before, November 22. So my question is, can you confirm that this is part of the NBI's own records? It reflected on the investigation report, so I presume it is. All right. So this is information regarding the threats to the life of VP Sara, is it not? Nakalagay po doon, may threat daw po. Alright. Sama po. And
when you became NBI director in February 2026, did you conduct a motu proprio investigation to help her? I was informed by the investigating officers that it was considered the threat that was mentioned to the Vice President. In fact, personalities were subpoenaed, including the Vice President, 2 times in order to aid the National Bureau of Investigation in this investigation. However, to no avail, there was no attendance from the personalities that was invited. All right. So let me clarify. Under your leadership already, did the NBI subpoena VP Sara for this? We never subpoenaed because we noticed that every time proper subpoenas was issued to the Vice President, she will never attend a subpoena. And your basis for saying that is the subpoena connected to the first investigation, correct? Not only that, in a lot of proceedings, including the proceeding in the impeachment at the House of Representatives, I noticed that she never attended. So that was your motivation for not issuing a subpoena. Anyway, under your leadership, Your Honor, please, may I move to strike from the record the word motivation? The witness never said motivation. Let it remain in the record. Witness may, counsel may proceed. all right, so under your leadership, did the NBI subpoena former Speaker Martin? Wala pa po. Wala. But do you intend to issue a subpoena against him? Actually, when we're investigating the issue on the 18 Marines, if the 18 Marines was able to issue their statement properly, we intend to subpoena Speaker Martin Romualdez. Okay. So under your leadership, did the NBI subpoena those who were present during that November 22 press con? There are personalities that were subpoenaed. In fact, I noticed that you have presented the subpoena yesterday. Yeah, but isn't it that those subpoenas were under the leadership of Director Santiago? Well, as to the investigation of at that time, it was already been the subject of a resolution pending before the Department of Justice. So in other words, insofar as the alleged threats to the President, there is an ongoing investigation. But in terms of the alleged threats against the Vice President, there's no ongoing investigation. Because there is a big difference, Your Honor. Okay. How about Princess Maui, for example, from the November 23 press con? Was she subpoenaed under your leadership? Asked No. and answered question, Your Honor. This is the first time about Princess Maui, Your Honor. Your Honor, it has been asked already during the cross. No, the ground is correct. Asked and answered, meaning the witness already answered, no, he did not. All right. Counsel may proceed. But you mentioned a while ago that there were 2 subpoenas issued against VP Sara, correct? Yes, sir. Based on the record that was turned over to Yeah, but those 2 subpoenas were issued by former Director NBI Santiago and not under your leadership. by the National Bureau of Investigation, yes, under the leadership of Director Santiago. But just to clarify, under your leadership, no subpoena. The subpoenas, Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Move on, counsel. All right, I'll move on. Now, you mentioned yesterday that for grave threats and inciting to sedition, these are still pending before the DOJ. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, counsel. All right. Move on. You likewise mentioned yesterday that you have an ongoing investigation. And my question is this for the alleged contracting for the assassination? yes, that is very clear. I was able to explain that yesterday. Okay, and particularly, the ongoing investigation pertain to the leads that you have to the alleged person that VP Sara talked to. Among others, Your Honor. But no subpoena has been issued to such alleged person under your leadership. Because we are under a case build-up status. It is an ongoing investigation as mentioned yesterday, sir. Okay. Now, let me just clarify. In a subpoena, the NBI must specifically identify the felony or crime for which you are issuing the subpoena. Is that not the case? Yes, we provide what is the crime that we will investigate. Okay, very well. So here, what will be the felony or crime that will be indicated in the subpoena? But you have to remember, we are also have the mandate to protect the Constitution, to protect
the peace and order. And if it goes to the national security and peace and order, we are also mandated to investigate. Your Honor, with all due respect, Your Honor, the answer was not responsive. Your My Honor. answer was very specific. My question was very specific. What will be the felony or crime that will be indicated in the subpoena? Witness will please answer. The question was simple. What is the crime, if any, or penalty in relation to the document being asked by the counsel? We all know that there is no crime committed when there is a plan to kill until it is executed. But what I'm saying, that's why I'm qualifying, is because one of the mandates of the National Bureau of Investigation is to protect the national security. And we're also mandated to issue a subpoena or an investigation to do so. So if in this case, we cannot issue a subpoena, we can issue an invitation for those persons of interest. So no, you cannot issue a subpoena, but just an invitation. In other words, this is not under the jurisdiction of the NBI, correct? It is within the power of the NBI to protect the national interest and the national security. And as mentioned, there is a continuing threat to the President, and under Section G, Section 5 of the Republic Act 10867, it is one of the primary duty of the NBI to protect the security of the President. All right. Yesterday, you also mentioned betrayal of public trust, correct? That is correct. Can that be indicated in the subpoena when you issue it against this alleged person? It can be or it can be not. But why will we put the subject betrayal of public trust if the person being subpoena is not being tried for betrayal of public trust? What if it's against the Vice President? Just to clarify, can the subpoena indicate betrayal of public trust? We cannot put that because that is not a subject of a case under the revised penal code or a crime. The betrayal of public trust is the very well subject of an impeachment court. All right. So you admit nonetheless that betrayal of public trust is a ground for impeachment, correct? That is correct. I think it's in the Constitution. All right. And are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara? Oh, thank you for that question. So that I Objection, can Your explain. Honor. That is speculative. I think the witness is competent enough and in fact thank the counsel for his question. I'm interested to hear what the witness will also answer. Thank you, Mr. Presiding Officer. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I know that NBI Director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask, Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? My answer was pretty simple. And it is Counsel not for responsible. the lead prosecutor. My question was pretty simple. Sorry. Your Honor, ang depensa po ang nagtanong kung mapapatunayan na nag-commit ng betrayal of public trust, kung sasampahan pa ng impeachment ulit at sinasagot lamang po ng testigo, Can we get- consummated na ang betrayal of public trust dahil may kausap ng tao na pumayag na to execute the President, the First Lady, and the former Speaker. That's precisely the ground for our motion, Your Honor. Can we get the ruling, Your The Honor? motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records. That was his answer, counsel. However,
interpretative it may seem with respect to the law, since the witness was qualified yesterday as not only being the NBI director, but also engaged in the legal profession for decades and is in fact a former law dean. Let that remain in the records for the consideration of the senator judges. You may proceed, counsel. All right. My question is this. Are you conducting your ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? Again, sinabi ko na po, kung ang pagbabasihan is betrayal of public trust, nandoon na po. Bakit po namin hinahanap A yung simple- kinausap na papatay? With all due respect, Detective, simple yes or no will do. Hindi po, dahil sinabi ko na Alright. nga. Can you rephrase your question, counsel? So are you conducting the ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? No need to substantiate because it's already been established. All right. So Now, the answer, Director Matibag, so the answer is you are not investigating anything in connection with the current ongoing impeachment case. Yes, because it's already been established. all right. Proceed, counsel. Insofar as the leads to this alleged person, do you share information to the Cybercrime Division? Kasama po ang Cybercrime Division sa aming pong committee. Kaya kung ano po yung mga findings na nandoon, kasama po sila kung sila po ang pumunta. Subalit, kung ito po ay meron pong level of security na hindi naman kailangang malaman ng Cybercrime Division, hindi po namin ito ibinabahagi sa kanila. All right. So because after all, the Cybercrime Division is Your part. Honor, please. What's the question? What's the objection? May we know if the defense is making a manifestation or raising a question? I am going to the question. He was Your Honor. about to ask a question, I believe, counsel. Let's allow him to finish his question. Counsel may proceed for the respondent. Because the cybercrime is part of the special task force, correct? That is correct po. How about Agent Plotok in particular? Do you share the leads to this alleged person with him? Hindi po siya parte ng Special Task Force. But wasn't he part of the cybercrime division as well? Hindi po, siya po ay regional director ngayon ng BARM. Yes. But he was once part of the cybercrime division. Dati po yun nung hindi pa po ako Alright. director. Okay. Now, let's go to the special task force that you mentioned. You have one team leader and two assistant team leaders in your special task force, correct? Tama po. All right. And then how many members from the NCR? Ang NCR po, yung po ang buong division na kasali at ang tumatayo po na representante nito ay yung kanila pong regional director. But you mentioned that they are members of the special task force. In your estimation, how many from the NCR are involved? Ang NCR po, we give the freedom to the regional director kung ano pong aksyon ang kailangan niya aksyonan at ano pong team ang kanyang bubuin for purposes of doing a particular investigation in relation to the said task force. Your Honor, may we respectfully again ask that the court give a directive to Director Matibag to give a more responsive answer. My question is how many? So he can May I comment, Your estimate Honor? a number. Counsel for the respondent, the question was how many? The answer of the good director was it depends, and it would depend on the NCR regional director how many he would assign. Witness will answer if he knows. If he does not, he may so respond as well. Mr. Presiding Officer, sir, the thing is, depende nga po kung ano po yung magiging operation or surveillance na gagawin, we give independence and autonomy po do sa regional director kung sino po at ilan ang i-assign. That's why ang composition po ng Special Task Force ay binubuo po ng 3 na individual at 5 pong divisions po namin. Dahil nga ang rason po nito ay piniliwanag ko po kahapon, masyado pong malawak yung nagiging banta na it already transcends to an issue of national security po. Okay, so you cannot give a number. Your Honor, Kasi that's depende nga po Depende. sa It depends. So sa no kung definite. ano operations Let po. the presiding officer ask a clarificatory question. Hindi naman po mutually exclusive yung naka-assign na ahente po ninyo sa isang kaso lang, di ba? Tama po, Your Honor. So yung national, yung director nyo ng NCR, kung ilan mang ahente ang nasa ilalim niya, posibleng 5, 10, 20, 30 iba't ibang kaso ang tinitingnan nila.
Tama po. At kung ano man yung kaso may mainit o mainit na dapat panghawakan o malapit nang makuha o mas maraming taong kailangan, lalagyan niya ng tao, tatanggalan din niya, depende kung saan kailangan. Yes, Your Honor. Tama po. So is it correct to state that at any one time, that number will change? Tama po. Eksakto po. You may proceed, Counsel. All right, so that's for the NCR. Is it the same case for the Cybercrime Division or the CCD? Sa lahat po ng units na nandoon, parehas po yung ating pong protocol na ginagawa. But just to clarify, I'll go through it one by one. So it's the same for the Organized Transnational Crime Division. Ganon din po. All right. For the Technical Intelligence Division. Tama po, sapagkat standard po yung All right. procedure namin. For the Digital Forensic Laboratory or DFL. Tama rin po. All right. Now, are these members of this special task force given additional salary for their work for the special task force? I think that is not allowed po under the law. Baka po bumagsak kami sa audit niyan or sa DBM po. So they're basically working with the special task force for free? Hindi po libre. Empleyado po sila. Mayroon po silang sweldo. At parte po ng trabaho nila yung ginagawa So po in other nila. words, that's already part of their main job description. I think that's how the government system work po, respectfully. All right. Now, yesterday, you brought confidential records regarding your leads, correct? Tama po. Did you bring those records again today? Nandirito po. Nandun. Sa aking bayong po. And are these records from the special task force? Iba-iba po. Halo-halo na po. Halo-halo na. All right. And you mentioned that you cannot share these records to the public. Is that the case? Tama po. Binanggit ko po kahapon. All right. Now, if the Honorable Court issues a subpoena, will you comply? Pag-aaralan po natin kung naaayon sa batas ay beti nating ipagbigay alam po sa impeachment court na ito. All right. Don't you believe that ang katotohanan ay hindi confidential? Meron po tayong proseso na sinusunod. Kung ito man ay totoo at ito'y magbabiolate po sa batas, baka hindi po natin dapat itong gawin. Dapat hindi payagan, no? Hindi po hindi dapat payagan. I think sa linya po ng inyong Objection, Your katanungan. Honor. The question is already argumentative. I'll just move on to a new point. Anyway, during the time of Director Santiago, and let me lay the basis, no? Around 15 months, they didn't identify the alleged person that VP Sara talked to. And based on your testimony yesterday, it will take 3 to 6 months, even more, for this special task force to come up with definite findings as to the identity of this alleged person, correct? Sinabi ko po 3 to 6 months, hindi po even more. Okay, we'll just check the transcript for that. But at any rate, will this task force continue to exist and operate until you finally identify this alleged person, or does it have a time limit? Kailangan po aming matagpuan yung pong taong binanggit na kinausap po. So as long as you cannot provide a concrete output, the special task force will continue to exist. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Move on, Counsel. All right. By the way, does NBI have intelligence funds? Wala po, sir. All right. Now, you also mentioned about the Rage Coalition event yesterday in Club Filipino on April 12, 2026, correct? Tama po. All right. Now, this was already around 14 months from VP Sara's press con, correct? Tama po. Now, my question to you is this. Was VP Sara present in that April 12, 2026 event? Wala po siya, sir. All right, no. Now, you mentioned also the concept of kinetic force. Can you recall? Yes, sir. All right. Now, my question to you is this. Despite the lapse of 14 months and the absence of VP Sara in that event, you still concluded that this event was still part of what you call kinetic force. Is that the case? Tama po. All right. And based on your findings, this kinetic force came from VP Sara's November 23, 2024 press con, correct? Hindi lamang po yun. Ang sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto kong kunin ang ulo niya, at ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. All right. So,
You mentioned also that there was a participant in a PBBM rally that shouted, "Barilin na yan." When did this happen, if you can recall? Hindi po ito rally, meron pong event, ang okay. ating pong Pangulo sa Nueva Ecija, naka-live broadcast po ito sa RTBN at meron pong nag-komento bigla na sinabi, barilin na yan. Can you recall the date of that event? You said event. Hindi ko po ma-recall yung exact date pero nandito rin po sa report sa amin yan. But is this also part of the kinetic force that you mentioned? Lumalabas po sa amin pong pag-aaral. How about yung nangyari kay Undersecretary Claire Castro in Canada? Is this also part of the kinetic force? Irrelevant, Your Honor. Your Honor, I'm trying to lay the basis, Your Honor. Witness may answer. Well, If he ito knows. na nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itaong kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. So the answer is yes, it's Yes. part of the kinetic force. So in other words, this kinetic force can reach foreign countries. Lumalabas po na gano'n. Okay. Dahil marami po tayong Pilipino na nandoon na napapanood po That's sa social okay, media. Director. Now, how about the flood control rallies? Is this part of the kinetic force? Yung flood control rally na aling pong flood control rally to be Any flood specific? control rally? Probably, Is it part- baka po, kung maaari lang po sir, ibigyan nyo ko ng specific para po mas may paliwanag ko po. I'll just move on. So any dissent against the government must be attributed to this kinetic force. Is that what you're saying? Speculative, Your Honor. Witness may answer if he knows. Depende po kung anong event. Kaya nga po, ang ginagawa po ng NBI ay atin pong sinusuri lahat ng pangyayari. Kahapon po, inilatag namin yung 5 batayan namin para po magkaroon tayo ng malinaw na threat assessment sa lahat po ng pangyayari. All right. Now, isn't it that Mayor Baste, that participant in the PBBM event, the rallies in Canada, and the flood control rallies, don't they have a mind of their own? Your Honor, we are objecting on the Your ground Honor. of vague. Kindly clarify the question. Your Honor, the witnesses... Kindly reform, counsel. I also did not quite get the question. Kindly reform, counsel. So are you saying that these people that I mentioned, they cannot act independently and are compelled by the kinetic force that you mentioned? That is Sino pong speculative, mga Your tao? Honor. Mayor Baste, the participant in the PBBM rally, the rallies in Canada, and the flood control rallies. Una po, there's no PBBM rally. No, sorry, PBBM event. Sorry, I stand PBBM corrected. event, yung sa Canada. Tsaka, yun nga po, alin po bang flood control? Babalik ko lang po doon, pasensya na po sir, para po mas makontextualize po nating mabuti. Yes, Your Honor, please. May we request I think the clarification question- from the defense? I think the question, Director Matibag, is produkto po ba nung binabanggit yung kinetic energy kahapon yung mga pagkilos laban sa administrasyon at individual na mga miyembro ng administrasyon? Respectfully, Your Honor, sapagkat marami pong may pagkilos po na iba-ibang grupo. So na nakikita po posibleng natin. hindi. May pagkilos na hindi, may pagkilos na Tama oo. po. Kaya we have to qualify, we have to treat each event independently and apply the 5-factor test that we are being applying po sa mga pangyayari po. So hindi porkit laban sa o tutol sa gobyerno o sa partikular na opisyal ng gobyerno ay ito na yung binabanggit yung kinetic kahapon. Tama po, Your Honor. Counsel may proceed. All right, my question is this. Is this kinetic force still active today or has it stopped? Malinaw po, may mga pangyayari pa rin po. And should we really stop this kinetic force or just allow it until 2028? Hindi ko po, pakiulit po. Anyway, I'll withdraw that question. Just move on to a different question. Is this kinetic force a legal concept? Ito po ay konteksto sa base sa aming investigasyon. Again, ibabalik ko po ron sa aming 5 naging patayan na ginagamit din po ng ibang jurisdiction para makapag-establish po ng isang threat para sa isang national threat assessment po. Again, just a manifestation that it's not responsive, but I'll just move on to a different point. Your Honor, please.
What is the pleasure of the lead counsel? The defense is making a side comment to the answer of the witness. Can we please remind him to avoid making side comment as previously invoked by the impeachment court? Then Your Honor? I will raise another motion, Your Honor, that the witness's answer is not responsive. Counsels, let this not be a debate between and amongst the two parties. Let the witness answer and give his testimony. Counsel, you may proceed. All right. Was the Rage Coalition event a political rally? Palagay ko po, sapagkat ang nandoon po ng mga political party po ng PDP Laban at yung pong reforma na pinamumunuan po ng dating Speaker Bebot Alvarez. All right. And as a lawyer and as a former dean ba, director or current dean? Former po, Alright. So as a nag-resign na po lawyer ako. and a former dean, you are aware that political speech is constitutionally protected, correct? Depende po kung anong talumpati, you have to qualify. And unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, correct? that is speculative. Let the witness answer. He is competent to answer that question. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. All right. But my question to you is this. Did he directly urge the people to overthrow the government in that trial? Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. At kung matatandaan po ninyo, ay correlated it dun sa mga dati pang mga pangyayari. Hindi lang po yung event at sinabi na yun ang aming nagbasehan base sa aming pamantayan po sa pag-assess po ng banta o ng threat po. But that was your own interpretation of what That is happened. not only my interpretation, but is the interpretation of the new National Bureau of Investigation based on the standards that we follow, consistent to the standards All right. that we are following. Is it your interpretation that those also demonstrate destabilization efforts? Please repeat, pakiulit po, Is it sir. also the NBI's interpretation that those remarks constitute destabilization? Argumentative, Your Honor. No, if the witness can If he answer. knows. Ano pong particular na sinabi? That speech by Mayor Baste, in general. Yung pong kanyang sinabi na ang ulo lamang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin at sabi ko nga, in correlation to the other events, applying the 5-factor standards that we have been using, which is recognized by other jurisdiction, doon po kami nagkaroon po ng conclusion. Sorry, Director, I didn't quite get your answer. So, are you saying that that's destabilization or no destabilization? Misleading, Your Honor. No, the director hasn't answered yet. He cited the basis, but cut short of answering the question. So, is it based on the 5 pillars of your investigation, Director? Well, dun po yan, based on the 5 pillars na natin po, lumalabas po ng isa dun sa elemento ng 5 pillars, it comply po. So, Sumasagot po doon. So, meron At din. hindi po destabilisasyon, kundi banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. So, you're admitting that there was no destabilization? Argumentative, Your Honor. No, it's connected to the question, Your Honor. Previous Counsel, the question. witness has answered for the appreciation of the senator judges. You may proceed to a similar question or move on to another topic. Yeah, I'll proceed with a similar question. Director, I am showing you a news article. This is Exhibit D-4-66 entitled, and I quote, Palace dismisses the stab rumors versus Marcos admin. So it was published quite recently, May 12, 2026. And for the sake of time, I will just read the first line thereof. Assisting counsel for the parties may approach. It says here, and I quote, Malacanang on Tuesday said it has not received any information about supposed destabilization efforts against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My question to you is this. Claire Castro speaks on behalf of PBBM, correct? Being the spokesperson, tama po, sir. And based on her statement in this news article, there has been no destabilization efforts against PBBM, at least as of this date. Correct. Well,
baka po dapat tingnan natin yung buong konteksto because under a security cluster, may pinag-uusapan po dyan. Maaaring ang tinitingnan niya na walang destabilization, there is no destabilization from the rank of men in uniforms. So hindi po natin masasabi na yun na yung kabuuan talaga. All right. I'm showing you another recent article, Exhibit D-4-67. This article is June 12, 2026. So again, quite recent. And again, for the purpose of time, I'll just read the title. It says, Sara Duterte, I won't grab Marcos's position. My question to you is this: isn't this news article also consistent with no destabilization efforts that Claire Castro previously mentioned? Base po sa aking binabasa, baka mas maganda po si Vice President Sara Duterte makasagot dito because she's speaking of a state of mind. Sa isip po niya yan eh. But if you know, you Your cannot- Honor, may I comment? What is the comment of the lead prosecutor? The witness never said that there is destabilization. As a matter of fact, what he said during the earlier question is threat to the life of the president amounts to threat to national security. Now he is being asked about these pictures concerning destab. This is misleading, Your Honor. Ask that answer. The observation of the lead prosecutor is noted. It was not an objection, counsel. Proceed, counsel Alright. for respondent. Now, yesterday, you identified an unsigned and unnotarized document which allegedly pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas. Correct? Yes, sir. All right. Now, if you know, is this the same Las Cañas who appeared before the Senate in 2016 and 2017? Yes, sir. Okay. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. But if it's on record, then the answer will be yes. All right. Well, he was, or maybe we can confirm it later with Senator Judge Lacson. But, and this perjury was committed during a Senate committee hearing, if you know only. Well, siguro po doon natin na lang ilagay doon sa affidavit po na nabasa ko. No, the May I only comment, question Your is Honor? the May I perjury, if you know only, that the perjury that was recommended for charging Your Las Honor? Cañas. I have no personal I'm not yet done, knowledge. Your Honor. I think, Your Honor, the witness is incompetent to answer that If question. he knows, counsel, I asked think the Your Honor. witness already said that he is not aware of it, but that if it is on the record, then most likely it is true. That was the response of the witness earlier. All right, I'll just move on to a new point. Now, allow me to read a statement of Senator Lacson, and then I'll ask questions thereafter. May we request, Your Honor, that the witness be confronted with a document if I think the defense is reading from a document? Yes, Your Honor. We will The provide the hard guidance of the copy. witness, Your Honor. We will provide the hard copy, and then we'll also show the soft copy on the screen, Your Honor. Assisting counsel is authorized to approach All right. I will read. from both parties. I will read and I quote Senator Lacson. Ang may papayo ko lamang kay SPO3 Las Cañas, kung ang layunin ng inyong quote-unquote extrajudicial confession ay mapanagot sa ilalim ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad, marapat lamang na maliban sa inyong salaysay, may maipakita ka pang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito dahil baka walang kahihinatnan ang isinasagawa nating pagdinig sa araw na ito laban sa sino mang mga taong idinadawit mo. Are you aware of this statement by Senator Lacson against Las Cañas? Ngayon po, nabasa po. You're aware nabasa now. ko po. All right. At any rate, you mentioned yesterday that you did an open source investigation to obtain the Las Cañas document, correct? That is correct po, sir. But to be candid, was it just Google search? Hindi po. Are you at liberty to disclose what method you used in that open source investigation? We were provided, dito po nagsimula yan, we got hold of a copy of the affidavit of Arturo Las Cañas. With the permission of counsel for the respondent, the chair will allow the intervention of Senator Judge Lacson given that his name was mentioned
In fact, not only alluded to but mentioned by counsel for respondent. Senator Lacson is recognized to give a manifestation. Thank you for allowing me to interject. Maski hindi naayos sa unan yung pahayag kanina. Kasi ang worry ko, pag inupuraw ako doon, interpolate ako ni Senator Lapid. So, having said that, anyway, levity aside, Mr. Presiding Officer, basahin ko lang yung portion ng committee report kasi I chaired the Committee on Public Order when we investigated the EJK. And indeed, I will confirm that Arturo Las Cañas retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury. Gusto ko lang i-correct yun. Ang recommendation po sa Roman numeral number 6, recommendations, part po ito ng committee report. Ano? In view of the foregoing, the committee recommends the following. 1, amendment of the revised penal code to increase the penalty for the crime of perjury. Yun po yung context. Na dahil committee report ito, nagre-recommend ako na i-amend yung revised penal code, particularly sa krimen ng perjury. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Thank you. The manifestation is noted. Counsel for the respondent may proceed. But at your at liberty to disclose who searched for that Las Cañas document. Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin ay amin kaagad itong paniniwalaan. At tama po kayo. Okay. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So actually, my question is, after you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents? Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found. That's enough. So without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Again, ibabalik ko po ron sa 5 nating factors. Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na po namin yan. Alright. Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes. Pakiulit po yung tanong ninyo. The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po ko po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. So hindi po kaagad namin pinaniwalaan. Okay. Your Honor, may I just manifest that the defense is actually misleading already the witness. He kept on raising the question, did you believe right away? When as a matter of fact, the witness is explaining. Your Honor, I never meant, sorry. Counsel, with all due kindly let the lead prosecutor finish. The witness has been saying that he did a lot of things after receiving the affidavit of Las Cañas, to the extent of going over the 5 factors that he testified to yesterday. But after that first question, so that means yes. The defense said yes. To his question, did you believe to that right away, to that affidavit? The position of the witness, Your Honor, is no. Short Because- rejoinder, Your Honor. Actually, asked and answered. Asked and answered by the witness. That is his response, counsel for respondent, to your question. Yeah. Move on, counsel. Yes, Your Honor. We are satisfied with that answer. But another follow-up question. So without verifying it, sorry. That's misleading, Your Honor. Allow him to finish the question, counsel. just on What the is the point- pleasure of Senator Judge Cayetano? Just on your ruling, may be clarified because the question was, pinaniniwalaan mo ba? Ang sagot niya, hindi ka agad. So counsel was asking for yes or no. I just want to be clarified. Hindi pinaniniwalaan agad, does that mean afterwards pinaniniwalaan mo na or never mo pinaniniwalaan? Just so that the record is clear. Just that clarification. There should be no. Thank you, Senator Judge Cayetano. Alan. Witness will please answer. Yes, Your Honor. Kaya ko nga po ikinikwento yung buong pangyayari para po makita kung paano po kami dumating dun sa punto na ginamit po doon sa pattern of violence yung pong affidavit na ito.
So, liwanagin ko po Director Matibag. Opo. Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun. Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isa sa basehan po doon sa pattern of violence pagkatapos po naming idaan sa proseso po. So, pinaniwalaan nyo na, pinanghawakan nyo na, kumbaga. Sa ngayon po, tama po, Your Honor. Okay. And pinapaniwalaan yun without issuing a subpoena to Las Cañas and clarifying the matter with him. Asked and answered, Your Honor. It's a different question, Your Honor. We're already at this point. Witness may answer. Pakiulit po. So, you mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So, are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. All right. But not with Las Cañas. Who is the author of that document? As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. But the gentleman would have been correct. The presiding officer would have said the same thing. Thank you for saving me the trouble. But try to avoid that, Director Matibag. Sorry po, Your Honor. All right. Thank you. Thank Counsel you. may proceed. All right. Director Matibag, yesterday I identified 2 videos and you related it with the alleged pattern of behavior of VP Sara, correct? The first video that you showed, I think, involved the sheriff. Tama po. All right. But that incident, will you confirm that that incident took place on July 1, 2011? Yes, long time ago po. So around 15 years ago? Tama po. And did you still find it relevant to use that video? Under po dun sa 5 factors namin, ang tinitingnan po natin sa pattern of violence is the historical behavior. All right. Kasama po yun. With the permission of counsel for respondent, what is the pleasure of Senator Judge Ontiveros? If I may, Mr. Presiding Officer, before the defense moves on to a next question, just to ask a follow-up question of the previous topic. On this matter? On the matter of the Las Cañas affidavit, Mr. The Presiding lady Officer. may proceed with that question on Las Cañas only. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Follow-up question, Mr. Witness. According to your testimony yesterday, you reviewed Arturo Las Cañas' affidavit as part of the larger investigation concerning the Vice President's capacity to carry out the alleged threat. Sa pagkakaalam po ninyo, Director, at batay din sa larger investigation na iyon, sinagot po ba ng Vice Presidente sa anumang paraan yung mga alegasyon sa affidavit na yon ni Las Cañas? Your Honor, marami po kasi kaming, yun nga po yung gusto kong ipaliwanag, marami po kasi kaming mga ikinonsider na tinatawag natin po na officers intel. Yan na po yung mga news, mga report. At nung tinitingnan po namin yan, si Arturo Las Cañas, meron pa po siyang lumabas na balita noon nung isinumite niya itong affidavit na to sa ICC. At maalala ko po, meron din po lumabas sa balita na mismong si Vice President Sara Duterte, parang sinasabi po niya roon na hindi ko kailangang ng DDS para gumawa ng kayang gawin ng DDS. Something to that effect po. Na-consider po namin lahat po yan. Sa sinabi di umano ni Vice President, sinabi niya hindi niya kailangan ang DDS para gawin ang yung kayang gawin ng DDS. Something ng like that DDS. po. Opo. Hindi ko po eksaktong ma-recall yung phrase na pagkakasabi po. Salamat, Mr. Witness. I may return to that point later. The lady may do so after the cross, redirect, and recross. When she avails of her time, counsel for respondent may proceed. All right, let's go back to the sheriff incident. I'm glad you mentioned history or historical background. Are you aware that that sheriff incident pertains to relief operations that were being conducted by the vice president, then mayor at that time, or vice mayor? Ang pagkakaalam ko po doon sa balita na yun, itong sheriff na to is trying to enforce a valid order from a legitimate court
demolition order po ito na ayaw ipatuloy po ng then Mayor and now Vice President. So, Alright. I might not be aware of a relief operation. Baka po paliwanag po sa akin. Are you aware? I'll just ask you if you're aware. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community. Hindi po lumabas siya If you sa know, balita. if you know. All right. I have no knowledge of that. Are you aware that VP Sara asked that sheriff for an extension of 2 hours just to help the victims? Yung po yung lumabas sa balita. Alright. And this sheriff and the demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no knowledge You of have no that. knowledge. All right. I'll move on to a new point. Now, you also mentioned to establish this alleged pattern of behavior, the October 18, 2024 press con, correct? Tama po. And this press con took place obviously before the material that you used or the November 23, 2024 press con. Tama po. All right. I'm showing you a video. Your Honor will just show one video. It's around 1 minute. This is Exhibit D-4-53, and the USB is separately marked as D-4-47. And then I'll ask you questions after that. Kindly play the video. The tech through the clerk of court is so directed. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, tanggalin mo ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko ganun din ang All right. So is this the First of all, did you watch this whole video, Director Matigo? I've watched not the entirety of the video. Not the entirety, because it's a long video. It's That's correct. almost 2 hours. But my question to you is this the video where you based your finding that VP Sara said, gusto kong tanggalin ang ulo niya, imagine cutting his head off? Is this the one? Yun po. Alright. Yun po yung video na yan. And will you agree with, wasn't this press con heard by the general public? Opo. And didn't VP Sara say her statements in jest? Well, Speculative, Your Honor. Honor, the witness is smart enough and competent enough to answer. Nevertheless, Your Honor. Witness may answer. well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag i-consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan,
doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of Yeah, violence. I understand what you're saying, but my question to you is, didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. It's a different thing if you're doing a bomb joke dyan sa aeroplano tsaka sa open field na kayo lang. So, Alright. sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. So at any rate, you consider this portion of VP Sara's statement to be grave and serious, to be a grave and serious threat based on the standards that you mentioned yesterday? Hindi po yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, kasama siya doon sa i-consider na marami pong factors para ma-establish po ang pattern of violence. Isn't that kind of a stretch? It's argumentative, Your Honor. Argumentative, move on, counsel. Nothing further, Your Honor. Thank you. Salamat po, sir. Redirect, lead prosecutor. Any redirect? Your Honor, may I request for a 5-minute break? Instead of granting the break, Chair will open the floor for the interjections and interventions of some of the senator judges. You have your 5 minutes, counsel. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Lacson, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo, and hopefully Senator Judges Villanueva and Pangilinan. That might be in excess of 5 minutes already. We will just, Your Honor. we're making the most out of the 5 minutes. Yes, counsel. For this Just one manifestation, Your Honor, Yes, counsel. regarding the interpellation of the good Senator Ontiveros. We just want to set for the record, Your Honor, that insofar as the Las Cañas affidavit, the Vice President was never given an opportunity to respond to it. Formally. Formally. Noted, Senator And- Judge. Yes, counsel. Counsel for the respondent, anything additional? And the VP was also not made to answer to the, what's it? And it was not part of the impeachment complaint, Your Honor, for the record. Noted. Noted. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umanay kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod, natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yung nga po, may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo dun sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang ating pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po, ganito, although I cannot reveal so much and the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants, may mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yung nga pong sinabi na kumausap ng papatay, at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung saan spear po papasok, sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito
Alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y vice presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tiningnan po natin at tiningnan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Okay, pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo, ay ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, na-impormahan na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nilang kanilang Sir Presiding Officer, follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to three similar cases, Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka BP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas, kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay BP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste? Kasama po dito sa po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste? Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila na maliwanag naman, bukod doon sa January 2026, na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov
threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbestigahan niyo kay Vice President Sara at na-refer niyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa po dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit niyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin doon po sa, isa nga doon sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC. As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang criminal or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing new report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Cañas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC, at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko. Ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaliktad na statement. Which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? Tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po, and we are also aware dun sa pagbali-baliktad, but on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So, nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC. It's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on the spot. I'm just trying to be fair, no? Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam ko yung aking boto. Tama Maraming salamat po. Salamat Thank you, po. Senator Judge Lacson. Before the chair recognizes Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla, Chair will not... Sorry, I forgot about you, Senator Judge Pangilinan, before Senator Judge Bam. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence. Yes, what is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect? Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President
constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, security. Your Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established already. Objection, Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor. Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted. Do you a still short- want a rejoinder? Just a counsel, short for rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the 4th time. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant. Only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the 5th time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas. And that it is signed, Your Honor. Let that be the end of it, counsels, if you may. And we can proceed to the interventions and interjections of senator judges. Forgive my inadvertence earlier. Chair will recognize in this order, in the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward.
So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, ay, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyarihan ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time, but I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case, katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto, actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta. Posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na
tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. Sapagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay dadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit nyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito? Well, again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. So even those who are actively involved right now, men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will not Kindly go wind to the up. identity. Yeah, that will be ganun all, po. Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 9:45, no, 46 ng gabi, yan po ang naging kabuuan ng unang bahagi ng ginagawang impeachment trial pa rin ni laban kay VP Sara Duterte, no? Kaya medyo nakasalang ho dyan sa hot seat, no? Kung si NBI Director
Melvin Matibag. Asahan, news and updates, sandigan ng katarungan. So kung makikita nyo at napakinggan nyo, no, at narinig nyo, at nakita nyo, na talaga namang ini-interrogate ng gusto itong si NBI Director Matibag ng mga defense panel. Dahil siyempre, nililinaw din, maganda yung malinaw, no? Kung saan nagmula, etc., what so on. Kung kayo na po, balang magbigay na inyong opinion, kuro-kuro, kung tama ba o makatotohanan ba ang sinasabi po nito si NBI Director Matibag. Bago tayo tuloy magtapos, maraming salamat ulit kina Kuya Jun Francisco, Julius Miguel Saludes, kay Ma'am Ching Constantino, kay Boss Manding Tablante, Ma'am Elvira Sibilla, Kuya Ray De La Ria, yung si Joel Lapus, no? Yung ating kabatsmate, nanonood pala, kay Joel Lapus, maraming salamat sa iyo, mate. At yan din kay Jaden Arevalo, at kay aking pangkin, si Ter Vallega, kay Chester, at si Kuya Chris Medyado, nakasama natin sa Central Luzon Region 45, at si Tita Betty Fernandez ng May Kawayan, Bulacan. Betty, magandang gabi, no? At si Auntie Ruth Peregrino Onopre ng Barangay Bayan-Bayaran dyan sa Malabon, at si Rem Rhyme, yan. At bukod dyan kay Kuya Ruel Gabuya Andersen, ayan, magandang gabi sa iyo, Kuya Ruel, maraming salamat. At siyempre sa isa pa natin kasama sa Media Rider Eagles Club, si Kuya Marvin Dilioso, na meron na pong LTAP. Kaya sa gusto na pong bibili niyan ay barel. Mamimili na lang siya kung ano. Okay, sa ngalan po ni Mr. J, ako'y pasamantala magpapaalam muna po at muna tayo magbabalik bukas para sa ating Thursday edition, no, ng ating programang Tropa. Baka bukas yung part 2 po ay tutunghin natin. Hindi po ako yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Sa bawat isang Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niyo ko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on, walk on. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya.
lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.7 Rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Pinaigting, pinalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.